Everyone, it's me again, Ma'am Romela Official. Okay, ang topic po natin ngayon ay tungkol doon sa nagtanong sa akin kung nagre-rent daw ba kami ng pwesto. Okay, sasagutin natin yan. But before that, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo kapag may bago tayong upload. Ang hirap makahanap ng magandang pwesto, lalong-lalo na sa mga mataong lugar. Halos lahat may mga or occupied na. So, ano ba ang mga dapat natin gawin para makakuha tayo ng pwesto? Kailangan po natin magtanong-tanong, lumakad tayo, pupunta tayo sa mga lugar na talagang target natin. Doon tayo magtatanong-tanong kung may bakante ba. No, kasi hindi ang pwesto ang lalapit sa atin. Tayo ang lalapit or hahanap talaga ng magandang pwesto. So, paano nga ba makakuha ng pwesto sa katulad sa mga market? So, madali lang naman malaman kung may bakante ba sa mga pwesto na nasa merkado. Kailangan mo lang magtanong or pumunta sa inyong munisipyo. Kasi karamihan, pag sa market, ang may-ari niyan ay gobyerno. So, doon nyo malalaman kung may bakante sa munisipyo. Magtatanong kayo doon kung meron bang bakante or meron din na nag-close or nalugi or hindi nakapagbayad ng kanilang renta. So, pwede mo yung applyan. So, balik tayo doon sa topic natin, no? Sa nagtanong kung nagre-rent daw ba kami ng pwesto namin. Yes, nagre-rent po kami ng aming mga pwesto. Lahat po ng pwesto namin ay nagre-rent lang po kami. Alam niyo po ba na mas maganda talaga pag meron po tayong sariling pwesto. Yung hindi talaga tayo hindi tayo nagre-rent. Kasi yung renta natin, pandagdag pa natin yon sa ating mga paninda, no? Kasi minsan yung mga dyan nagko-close din. Yun ang mga dahilan din. Yung mga nagre-renta, hindi na kayang bayaran yung renta, kaya nagko-close or pinapaalis sila ng mga may-ari. Pwesto ko, no? Bali tatlong magkatabi-tabi, no? Kinuha ko yung mga naka-divide dito para maging isa. Bali tatlo yung may-ari nito. Nung dumating ako, isa lang yung dito, yung vacant at inoccupy ko. Yung dalawa meron may-ari. So ang nangyari, nalugi yung isa at saka yung isa pinaalis ng may-ari ng pwesto dahil hindi na nakapagbayad, no? May mga lapses ng hindi lang tagi-isang buwan, no? Kaya minabuti siguro ng may-ari na paalisin na lang, baka hindi na talaga nakapagbayad sa kanya ng tag-3 buwan na sa ganun na. So, naintindihan naman natin yung may-ari. Kaya ang ginawa ng may-ari nung pag may pinapaalis siya, sinasabihan niya ako kung kukunin ko daw ba. So tayo naman, yun naman din ang hanap natin, no? At gusto din naman natin na malaki yung ating pwesto. Kaya ang ginawa ko, syempre, kinuha ko na rin. Tsaka yung isa din, nung pinaalis niya din, or umalis din, kinuha ko na lang din. Ang ginawa ko, kinuha ko yung mga naka-subdivide, no? At ginawa ko siyang isa. No, kaya lumaki yung aking pwesto. At ang rent ko dito, nung dumating kami dito, ang rent ko dito, bawat sa isang pwesto lang, 4,000. So, tatlong pwesto, no? Naging
4, 8, 12, no? 12,000. So, nung nitong mga nakaraan, no? Ano yung may-ari na nagpataas ng renta, ginawang 4,500. So, ang renta ko sa pwesto na to, nasa 13,500. Ganon. So dito naman, ang renta ko dito ay bali ang pwesto na to, dalawa yung nagmamay-ari nung una kasi ang laki ng pwesto na to, no? Yung itong mga may grocery, yun lang yung sa amin, no? Tapos nung huli, yung katabi ko nag-back out. Merong mga problema sila ng may-ari din dito. Kaya nag-back out, no? Tapos, ayun, sinalo ko. Kaya kabuuan, kinuha ko ito kabuuan 12,000. 12,000 yung rent ko dito. So dito naman sa market, no, meron po kaming dalawang pwesto dito sa market. So bawat pwesto nagkakahalaga ng 3,000 bawat pwesto. No, so dalawang pwesto ang nakuha namin. So nasa 6,000 pesos. Pero nitong nakaraan, ganun din, yung may-ari, yung munisipyo nagtaas din ng renta. Ginawa ni naging nag-add sila ng 1,000. So naging 4,000 each bawat bloke. So naging 8,000 yung binabayaran namin. So meron pa po kaming pwesto sa Gulayan. Ang rent namin doon, hindi siya monthly, kundi araw-araw. Yung ticket 30 pesos per day. Ang hirap talagang makakuha ng pwesto. At alam nyo ba na mas mahal ang private na mga pwesto kaysa government na mga pinatayong pwesto? So, pag private, parang basta maliit, medyo mababa yung sa government na pwesto kaysa mga private, no? At mas mahal yung pwesto na nasa magandang lokasyon. Ganon. Alam nyo ba na nangangati rin yung ulo ko tuwing bayaran na ng renta? Grabe. Imagine, saan mo kukunin yon? 4,500 a month. Ang laki nun. Kaya hinihiling namin ng asawa ko na sana someday magkaroon po kami ng sariling pwesto. Yung hindi kami nagbibigay ng renta. Kasi sayang din, no? Pag imagine, kung sarili naming pwesto, magkano yung binibigay namin? Magkano yung total a year? Ang laki. So, kung pinatayo mo yan, no? Ng sarili mong pwesto. So, ganun, pero ganun talaga pag nag-start tayo ng negosyo, no? Huwag muna tayong magmadali. Kailangan may mga proseso po kasi bago natin makamit yung mga ganong bagay,
or maging successful sa ating negosyo, kailangan natin munang pagdaanan yung mga ganung bagay, no? Kailangan natin muna mag-rent kung wala tayong sariling atin, no? So, ganun po. Kaya mas maganda po talaga pag may sarili po tayong pwesto. Yun po ang pinaka-the best sa lahat. So sana nasagot ko ng maayos yung tanong ng isa sa mga kaibigan natin dito sa YT. At sa may mga katanungan dyan, comment lang kayo sa ibaba at sisikapin ko pong masagot yung mga katanungan ninyo. At sa mga hindi pa po pala subscribe sa aking munting channel, please subscribe my channel at hit nyo na rin yung notification bell para sakaling mag-upload ako ay man-notify po kayo. Okay, so marami pong salamat. Sana may natutunan po kayo sa akin. God bless po.